Sa kabilang banda, patuloy ang paghahanap ni Ryo at ng grupo niya ng tinatawag nilang Happy Place. Una nilang nakita ang Greater China Restaurant ngunit sinita sila ni Ren dahil kanya daw ang tambayan na yon. Nagalit si Ryo ngunit bigla ring natigil ng pinuto ni Ren ang kanyang pompadour hairstyle. Hanggang sa makita nila ang Funbarry Bowling at para sa kanila, sapat na ang maingay at magulong lugar na iyon. Pero para kay Ryo, ang tunay na Happy Place ay lugar na nagbibigay ng kapayapaan at pahinga sa puso. Habang nag-uusap sila, napansin ni Ryo ang isang dalagang dumaan at bigla niya itong idineklarang bagong Happy Place niya. Dahil dito, sinundan nila ang babae ng walang pag-aalinlangan. Sa gitna ng laban ni Lee Pyren at Yo, nasira ang kahoy na espada ni Ryo. Dahil may kasalanan si Yo, sinabi niyang papalitan niya ito. Dahil naiwan niya ang pera niya, napilitan siyang manghiram ng pera kay Manta at inimbitahan siyang pumunta sa bahay niya para doon magbayad. Nang makarating sila sa bahay, nagulat si Manta nang makita kung gaano kalaki ang bahay ni Yo, lalo na nang malaman niyang 1,000 yen lang ang renta. Nagulat si Manta nang malaman niyang doon din nakatira si Ana, ang fiancé ni Yo. Nang makita ni Ryo na nagsasama sila sa isang tirahan, hindi niya ito matanggap, sobrang nasaktan ang kanyang damdamin. Kalaunan, nalaman din ni Manta na hindi lang pala si Yo at Ana ang nakatira roon, kasama rin nila si Amida Maru, at ang bahay mismo ay may mga multo. Dahil sa takot, umalis si Manta. Samantala, habang umiiyak si Ryo sa kanilang lungga, doon na nagsimula ang tunay na problema. Isang masamang espiritu ang lumapit sa kanya, si Tokagero, isang bandido mula 600 taon na ang nakalipas. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong makabalik sa mundo ng mga buhay, at nakita niya kay Ryo ang perpektong sisidlan. Unti-unting inangkin ni Tokagero ang katawan ni Ryo. Nagbago ang kilos nito, at iniutos niya sa kanyang mga tauhan na nakawin ng espada na tinatawag na Harusame mula sa museo. Ang espadang ito ay may malalim na koneksyon kay Amida Maru at sa kanyang nakaraan. Nang makita ito ni Manta dahan-dahan siyang umalis para balaan si Yo, ngunit hinarang siya ni Tokagero. Ginamit siya bilang pain upang pilitin si Amida Maru na lumabas. Di nagtagal, humarap si Tokagero kina Yo at Amida Maru at ipinahayag ang kanyang galit. Isa siya sa mga banditong pinatay ni Amida Maru noon at 600 taon niyang kinimkim ang paghihiganti. Ginamit ni Tokagero ang katawan ni Ryo at ang espadang Harusame upang ilagay si Yo sa alanganin. Layunin niyang wasakin si Amida Maru hindi lang sa pisikal, kundi pati sa emosyonal at pilitin siyang saktan ng kaibigan gamit ang mismong espada na simbolo ng pagkakaibigan nila noon. Sa gitna ng laban, ipinasilip ang nakaraan ni Amida Maru. Ipinakita ang pagkakaibigan nila ng panday na si Mosuke, ang taong gumawa ng Harusame gamit ang kutsilyo ng kanyang ama. Hindi lang espada ang iniwan ni Mosuke kay Amida Maru, kundi tiwala at paniniwala sa pagprotekta sa iba. Dahil dito, nagdesisyon si Amida Maru. Hindi niya sisirain ang espada, at hindi rin niya isusuko si Yo. Sa halip, ginawa ni Yo ang hindi inaasahan, hinayaan niyang sakupin ni Tokagero ang kanyang katawan. Hindi ito dahil sa kahinaan, kundi dahil naniniwala siyang ang espiritong puno ng galit ay maaari pang mailigtas. Umalis siya sa katawan ni Ryo at lumipat kay Yo. Habang hawak ni Tokagero ang katawan niya, unti-unting lumabas ang kanyang tunay na pinagmulan. Isiniwalat niyang isinakripisyo ng kanyang ina ang sarili nito para mabuhay siya noong matinding tagutom. Dahil dito, natutunan niyang mabuhay sa anumang paraan, kahit pamanakit at magnakaw. Para sa kanya, ang mundo ay lugar kung saan kailangan mong manlamang para mabuhay. Sa pamamagitan ng pagtitiwala ni Yo at mga salita ni Amida Maru, napagtanto ni Tokagero na ang tunay niyang hinahanap ay hindi paghihiganti, kundi kapayapaan, ang pakiramdam ng pagtitiwala na minsan lang niyang naranasan sa kanyang ina. Sa wakas, bumitaw ang galit na 600 taon niyang pasan at iniwan niya ang katawan ni Yo. Nakabalik sa sarili si Ryo, ligtas si Yo, at nawala ang galit ni Tokagero. Malinaw na ipinakita na ang tunay na happy place ay hindi lugar, kundi ang mga taong handang magtiwala at magsalo-salo, kahit simpleng pagkain lang ang kinakain. Sa huling sandali, ipinakita ang bagong banta, si Tauren, na tahasang nagbabantang dudurugin si Yo sa paparating na shaman fight. Kinabukasan sa bahay ni Yo, naamoy niya ang masarap na pagkain, nagulat siya na si Ana pala ang naghahanda ng almusal. Hindi nagtagal, dumating si Ryo, masigla at puno ng enerhiya kahit kakagaling lang sa pagkakasanib. Ikinwento ni Ana na matapos masaniban si Ryo ni Tokagero, may nagising na kakaibang lakas sa loob niya. Isa na rin siyang shaman, kaya na niyang makakita ng mga espiritu. Para kay Ryo, parang natagpuan niya ang kanyang lugar sa mundo. Dahil dito, nakiusap siyang manatili sa kanila at tumulong bilang chef. Kahit pabiro, halatang seryoso siya sa desisyong iyon. Samantala, napansin ni Yo ang espada niyang si Harusame. Dito ipinakita kung paano ito inayos ni Mosuke gamit ang katawan ni Ryo sa tulong ng Itako spell ni Ana.
Muling nagkita ang matagal ng magkaibigang espiritu, si Amida Maru at Musoke, at kahit may asaran, malinaw ang matibay nilang samahan. Sinimulan ni Yo ang mas seryosong pagsasanay. Pinag-aralan niya ang mas mabilis at mas eksaktong spirit integration. Dito ipinakita na hindi pareho ang pagsasanib at ang sinaniban lang, kailangan ng kontrol at pagkakaintindihan ng shaman at espiritu. Sa gitna ng paglalakad, napansin ni Manta at Ryo ang mga bituin sa langit. Para sa iba, simpleng tanawin lang iyon, pero para sa mga shaman, may ibig sabihin ang paggalaw ng mga bituin. Ipinahayag na lumitaw ang isang alamat, ang bituing rago, isang masamang palatandaan na dumarating lamang kada 500 taon. Kasabay nito ang Kito, at kapag nagsabay ang dalawa, nagsisimula ang shaman fight. Isang sakuna ang kasunod nito, pero palaging may lumilitaw na Shaman King na nagiging daan ng muling pagsilang ng mundo. Para kay Yo, hindi ito dahilan para matakot. Sa halip, nakita niya ito bilang basbas sa landas na tatahakin niya. Habang nag-iisip si Yo tungkol sa shaman fight, may isang lalaking biglang lumitaw, isang tindero na may kakaibang aura. Siya pala si Silva ng Patch Tribe, ang grupong namamahala sa shaman fight. Sinundan niya si Yo upang subukan kung karapat-dapat ba itong lumahok sa laban. Ang kondisyon ay simple ngunit mapanganib, kailangan lang makalapat si Yo ng isang makabuluhang tama kay Silva sa loob ng 10 minuto. Kapag nabigo siya ay maghihintay siyang muli ng 500 taon. Tinanggap ni Yo ang hamon ng walang pag-aalinlangan. Sa laban, ipinakita ni Silva ang 5 higher spirits na kaya niyang bigyan ng pisikal na anyo gamit ang kanyang mana at mga espesyal na gamit. Dito unang nalaman ni Yo ang konsepto ng mana, ang lakas na nagbibigay buhay at anyo sa mga espiritu. Walang epekto ang normal na espada at pisikal na atake laban sa mga higher spirits ni Silva. Dahil dito, napilitan si Yo na mag-isip. Hindi sapat ang lakas, kailangan ng talino. Naunawaan niya na kung ang kalaban ay espiritu rin ang dapat umatake. Sa pamamagitan ng inspirasyon at obserbasyon kay Silva, nabuo ni Yo ang bagong paraan ng pakikipaglaban, ang Oversoul. Sa halip na pumasok si Amida Maru sa kanyang katawan, isinama niya ang espiritu sa espada mismo. Naging daluyan si Harusame ng kaluluwa ni Amida Maru, at dito nagsimula ang tunay na laban. Kahit inilabas ni Silva ang Totem Pole Cannon, isang napakalakas na Oversoul na pinagsama ang 5 higher spirits, hindi umatras si Yo. Alam niyang delikado at maaaring ikamatay niya, pero mas pinili niyang sumugal kaysa tumalikod. Para kay Yo, mas mahalaga ang kapayapaan ng loob kaysa matakot sa kamatayan. Kung susuko siya ngayon, hindi siya magkakaroon ng tahimik na buhay kailanman. Samantala, habang naghihintay ay napag-usapan ni Ana ang tungkol kay Yo at ang posibilidad niyang maging Shaman King. Nagdududa si Manta kung kaya ni Yo maging Shaman King dahil sa pagiging tamad niya, pero ipinaliwanag ni Ana na ang pagiging payak at malaya ni Yo ang tunay na lakas niya. Hindi siya apektado ng ambisyon o kayabangan, kaya kahit simple, si Yo ay may natatanging kakayahan at potensyal na maging Shaman King. Pagkatapos, inilabas ni Yo at Amida Maru ang huling lakas gamit ang Buddha Giri. Pareho silang bumagsak matapos ang sagupaan. Akala ng lahat ay bigo si Yo, pero ipinahayag ni Silva na sapat ang ipinakitang mana at talino ni Yo upang makapasa. Hindi man siya direktang nanalo, napatunayan niyang karapat-dapat siyang lumahok sa shaman fight. Binigyan si Yo ng Oracle Bell, ang patunay ng kanyang paglahok at ang gamit na magbibigay ng mga utos mula sa Great Spirit. Dito tuluyang naging malinaw ang landas ni Yo. Nagtipon ng 10 officiants matapos kumpirmahin na patay na si Crum, isa sa mga tagasuri ng shaman fight. Malinaw ang galit at lungkot ni Silva, lalo na nang ipakita ng Oracle Projector na si Tauren ang pumatay kay Crum. Kahit gaano kalakas si Ren, hindi matanggap ni Silva na may namatay sa proseso ng pagsusulit. Pero para sa iba, malinaw ang pasya ng Great Spirit, pinayagan itong mangyari ang lahat. Para sa kanila, ang pagkamatay ay senyales ng pagsilang ng isang hari, at hindi dapat questionin. Ipinaliwanag ng Big Chief na ang Great Spirit ay hindi manghuhula. Ang hinaharap ay bunga ng sunod-sunod na desisyon ng tao at ng kalikasan. Walang nakakaalam kung alin ang magwawagi, kabutihan o kasamaan, kaya nga may shaman fight, upang makita kung anong resulta ang lilito sa mundo. Binanggit din niya ang batang shaman na muntik ng matalo pero nagawang baligtarin ang laban kontra kay Tauren, at yung ay walang iba kundi si Yo. Samantala, nalaman ni Yo ang mga patakaran ng shaman fight. 3 preliminary matches ang kailangang harapin, at 2 ang dapat mapanalunan. Kapag natalo o umatras ng 2 beses, tuluyan ng matatanggal sa laban at kukunin ang Oracle Bell. Kailangang gumamit ng Oversoul sa bawat laban, at kapag naubos ang mana o nasira ang intermediary object, automatikong matatalo. Unang kalaban ni Yo si Horo, isang shaman mula sa Aino. Bagamat kampante si Yo, napansin ng iba na posibleng malakas si Horo dahil sa pinanggalingan nitong kultura.
Dumating sila sa lugar kung saan gaganapin ang laban at isinuot ni Yo ang lumang training outfit na gawa mismo ni Ana, simple, pero akmang-akma. Ipinakilala ni Horo ang sarili at ang oversoul niyang si Kororo, isang porpoker. Ipinaliwanag niya na ang kapangyarihan nila ay hindi pananakop sa kalikasan kundi pakikipamuhay rito. Ang mga porpoker ay matagal nang nabubuhay kasabay ng tao at sila ang nagpapanatili ng balanse ng mundo. Ngunit dahil sa patuloy na paglawak ng mga tao, unti-unti silang nawawala. Sa gitna ng laban, nagulat si Yo sa pangarap ni Horo, nais nitong maging Shaman King para maibalik ang kalikasan at mailigtas ang mga porpoker. Dahil dito, muntik pang isuko ni Yo ang laban, pero napagtanto niyang pareho silang may mahalagang dahilan. Nagpa siya si Yo na ipaglalaban ang sarili niyang pangarap habang iginagalang ang kay Horo. Naging seryoso ang labanan. Ipinakita ni Yo ang lakas ng oversoul niya kasama si Amidamaru at ang espada nilang Harusame. Dahil sa matagal na pagsasanay, kaya niyang gamitin ang mga galaw ni Amidamaru kahit halos maubos na ang mana. Gumamit si Horo ng pinakamalakas niyang teknik, isang dambuhalang avalanche na kumakatawan sa kapangyarihan ng kalikasan. Sa huli, naubos ang mana ni Horo at nawala ang oversoul niya. Si Yo ang nanalo sa unang laban. Matapos ang unang panalo niya, nagdiwang ang lahat bilang selebrasyon hindi lang ng tagumpay, kundi ng pagkakaibigan. Kahit natalo, kinilala ni Horo ang lakas ni Yo at sinabi niyang karapat-dapat itong manalo. Hindi pa tapos ang laban para sa kanya, kailangan lang niyang manalo sa susunod na 2 match para magpatuloy sa Shaman fight. Habang masaya ang usapan, napansin ni Ryo ang spirit ally ni Horo na si Kororo. Doon napaisip si Ryo na balang araw, baka magkaroon din siya ng sariling spirit ally kapag naging shaman siya. Sa di inaasahan biglang dumating si Pirika, ang istriktong kapatid ni Horo, at kinuha siya pabalik sa mahigpit na training, matapos sisihin si Yo sa paghadlang umano sa pangarap nilang magkapatid. Bago sila maghiwalay, nangako si Horo na muling lalaban at makikita si Yo sa susunod na round. Naiwan si Yo na nag-iisip tungkol sa mga pangarap at kung ano ang mangyayari sa mga natatalo. Ngunit dumating ang isang babala, napili na ang susunod niyang kalaban, at ayon sa kanya, 100% ang tsansang mamatay si Yo kung magpapatuloy sa laban.